Kumusta mga kabasketball? Nabawian ng Utah Jazz itong Los Angeles Lakers. Bahay naman ng Jazz ngayon, magkasunod ng laban pero nakaisa ang Utah Jazz. Kung kailan nakakuha pa ng bagong sentro ang Lakers, doon pa sila natalo. Pero maganda na rin ang nangyari dahil na-expose ang Los Angeles Lakers. Mayroong good news at mayroong bad news. Unahin muna natin yung bad news. Natalo ang Los Angeles Lakers ng 12 points sa Utah Jazz pero ang biggest lead ay 25. Ibig sabihin ay garbage points na lang yung padulo. Na-expose ang Los Angeles Lakers dito mga kabasketball sa kawalan nila o kahinaan ng depensa. Natural, alam na nating mangyayari yan, di ba? Walang Anthony Davis, butas ang kanilang gitna. Kitang-kita sa blocks department, 8 blocks para sa Jazz, 3 lamang para sa Los Angeles Lakers considering na meron silang nakuhang bagong sentro si Alex Len. Okay na rin yan para nalaman nila kung ano mga adjustment na kanilang gagawin. Inconsistent pa rin ang Los Angeles Lakers sa kanilang mga tres. Pumukol sila ng 50. Mas marami sila ng siyam kaysa sa Utah Jazz sa attempts pero 20 lang ang kanilang naipasok. Mas marami pa rin sila sa Jazz kaya lang eto nga dahil wala silang elite rim protection. Nagpesta ang Utah Jazz sa inside points, 54 points in the paint laban sa 36 lamang para sa kanila dahil nahihirapan nga sila. Nandyan si Walker Kessler, nandyan si Markkanen, nagbunga ng 8 blocks. At isa pa ay medyo nangangapa pa ang Los Angeles Lakers sa kanilang bagong opensa. Bakit nga ba bagong opensa? Siyempre iba naman ang laruan ni Luka Doncic kumpara mo kay Anthony Davis kaya talagang totally mababago ang lahat halos ng kanilang mga plays para mapagana ang isang Luka Doncic. At isa pa ay tina-target ng kalaban si Luka Doncic dahil alam nila na siya ang weak link pagdating sa depensa. Second game pa lang naman ni Luka, makakapag-adjust pa yan sa mga susunod. Natalo man ang Los Angeles Lakers ng 12 puntos, pinakamalaking lamang pa nga ay 25. May mga good points naman na pwedeng i-improve ng Los Angeles Lakers. Unahin natin ang good news, si Bronny James gumawa ng kanyang career high 9 points sa 4th quarter. Nung nakarang laro, tinambakan nila ang Utah Jazz pero dito makikita mo na malaki pa talaga ang kinakailangang i-improve nitong Los Angeles Lakers. Isa na dyan ay si Luka Doncic. Syempre hindi pa rin fully incorporated yan. Mukhang meron silang mga sinusubukang mga play ngayon na hindi nila ginagawa nung nakaraang laban. So pwede nating sabihin na nasa experimental mode itong Luka Doncic era ng Los Angeles Lakers. Ito ang good news mga kabasketball. Si Luka Doncic ay tumitira ng halos 21 attempts per game sa career niya sa Dallas Mavericks. Dito sa Los Angeles Lakers ay around 13 attempts lang siya per game. So medyo sabihin natin medyo nagkakahiyaan pa ng konti. Hindi pa napapagana ng gusto nitong si JJ Redick. Gumawa lamang si Luka Doncic ng 14 points, 5 rebounds at 4 assists. 1 out of 7 pa sa 3. At 3 out of 3 mula sa free throw line, 3 attempts lamang. Ibig sabihin hindi siya umaatake ng kasing dalas at kasing dami ng ginagawa niya dati sa Dallas Mavericks. Sumakto din na maganda ang depensa talaga nitong Utah Jazz kay LeBron James at maging kay Austin Reeves. At isa pa, nagpapainit pa rin ang kanilang bagong sentro na si Alex Len. Tignan natin ang mga susunod na adjustments ng Los Angeles Lakers.